We're still under the theme, an encounter with the living God. Naalala niyo po ba? At doon po sa mga nakaraang buwan, we are talking about encountering God with our worship, encountering God with our service, encountering God through the reading of His Word, encountering with God. Ngayon, meron po tayo through community. At ito po yung isang bagay na nakita ko po na parang kailangan nating mag-adjust. O di kaya ay kailangan po nating maramdaman that we are part of the community of believers. Amen po ba? Kung titingnan po natin yung model ng Acts chapter 2, parang napakalayo pa natin. Doon sa mga tinatawag na community of believers. And this is what we are going to discuss this morning, encountering God through community of believers. Alam po ninyo doon sa Acts chapter 2, kung babalikan po natin, after na mapuspos ng kapangyarihan, ang mga alagad si Pablo po ay lumabas at nangaral doon po sa public. At sa kanya pong pangangaral, marami pong mga taong nakarinig ng mabuting balita, iba't iba pong mga lahi, iba't ibang mga lipi. And the Word of God declares that they were pricked from their hearts. Matapos nilang marinig ang mabuting balita. And then, ang sabi sila, anong gagawin namin para kami maligtas? And then sabi po sa salita ng Diyos, magsisi at magbalik loob sa Panginoon at kayo'y maliligtas. So marami po ang naligtas. The Word of God declares 3,000 souls were saved. Ang tanong, what happened to these people after na sila po ay maligtas? Ano po nangyari sa mga naligtas na mga tao? If we're going to read it, pababa, yung sa atin pong binasa, nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa Panginoon. They form part of the community of believers. At makikita po natin mamaya kung ano pong kailangan adjustments ang kailangan natin gawin because marami po sa atin ang hindi po nai-enjoy yung being part of the community of believers, the gifts that God has bestowed upon His people, and even the favor na pinaparanas ng Panginoon doon po sa community of the believers na naging daan para marami pong mga tao ang maligtas. This morning, I will share to you what comes from my heart. After na binabasa ko po, binabasa, pinagninilayan ang mga salita ng Diyos. And will be praying that God will give me boldness to speak to you today sapagkat minsan nagdadalawang isip po ako kung kailangan kong sabihin sapagkat hindi ko alam kung paano po kayo magre-react. But the Lord reminded me, whatever things na narinig mo sa akin, speak to them. Kaya ngayong umaga, I will speak as the Holy Spirit tells me to speak to you this morning. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin dakilang Diyos sa umaga pong ito at lubos po kami nagpapasalamat sapagkat kasama po kami, Panginoon, sa kalipunan ng mga anak mo po, Diyos. We are part of the community of believers na ini-expect mo, Panginoon, na kami po'y lalago at patuloy, Panginoon, na magiging daan ng pagpapala para po sa iba pong mga tao. Kaya matulungan niyo po kami, O Diyos, na maintindihan namin na mong linaw ang bawat katotohanan ng iyo pong mga salita. Mangusap ka, Panginoon, at tulungan niyo po kami, O Diyos, na matanggap ang bawat butil ng katotohanan na ibabahagi ngayong umaga. Makita namin ang aming pong mga sarili at ma-enjoy po namin ang pagiging kabahagi, Panginoon,
ng community of believers na kung saan ikaw, Panginoong Hesus, ang ulo ng iglesia at kami po ang bahagi na iyo pong mga katawan. Lord, salamat po sa umaga pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ay hindi naman po bago sa atin pong pandinig. As a matter of fact, marami na pong beses na na-share po ito. But then the details and the heart of the message ay kailangan po nating maintindihan. Sapagkat tayo po nakabahagi po ng iglesia ng Panginoon ay nangangailangan na makaranas what it means to be part of the community of the believers. Ano po ba yung church? Yung iba kasi ang isip ng church ay building. Kaya nagsasabi, saan ka pupunta, Brad? Papunta ko na ako sa church. He was referring to a building. But the church, hindi po building. Ang sabi po sa Greek, ang church ay galing po sa Greek term na ecclesia, na nag-identify po sa community of the believers in Christ. It literally means assembly, congregation, or meeting. A similar term used in the Old Testament to experience, such as the day of the assembly, the Lord's congregation, or meeting before the Lord. Kaya kung pinag-uusapan po yung church, we are talking about attending a fellowship, attending a congregation, attending a meeting ng mga anak ng Diyos na iisa po ang tinitibok ng puso, ang pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin na ating Lord? Bagamat galing po sa iba't ibang mga past experiences, ay binago ng Panginoon sapagkat nung tinanggap niya si Jesus Christ, siya po ay na-born again. If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things have passed away, all things had become new. Kaya nga, iisa na lang po ang tinitibok ng ating puso, kundi ang pagmamahal po natin sa Panginoon. At ang atin pong desire na lumago, not only with our relationship with God, but our relationship with each other. Sapagkat kung paano ang krus ay naging vertical, ganda din po ang buhay ng Kristiyano. Isang pataas at isang pa-cross. Horizontal. And this is what we are going to discuss today. So, ano pa ba yung elements of a Christian community? By the way, pag sinasabing encountering God through community, we are not saying about ito pong community na udyogan. We are talking about community of the believers. Tayo, komunidad ng mga anak ng Diyos. And of course, community of those other believers from other nations. Mga kapatid din po natin sila. Sapagkat tayo po ay binubuo ng maraming mga bahagi na ang ulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So what are the elements of a Christian community? Ang una pong elemento ng Christian community, dire-diretso na po tayo, is a Christian community that teaches the Word of God. Isa po yun sa mga elemento ng tinatawag na nagtuturo mula sa salita ng Diyos. So makikita po natin sa verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. At ano po ba yung mga doctrine ng apostoles? Yun po yung narinig nila sa Panginoon. Nung ang Lord ay nabubuhay pang kasama nila, He was teaching almost every day kasama nila. And this is what they are trying to read and share with their fellow believers para palakasin po
ang mga anak ng Diyos. Binabasa ko po yung salita ng Diyos paulit-ulit. Wala akong nakikita na ang mga alagad noong unay nangangaral patungkol sa kanilang tradisyon. O di kaya nangangaral tungkol doon po sa mga ritual. O di kaya nangangaral tungkol doon sa mga ibang mga teachings. Kagaya po ng ginagawa ng ibang mga churches. The only thing na makikita po natin is that they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya po dito sa church po natin, kaya nga tinatawag na Paul Gospel kasi ang binabasa talaga natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Wala po tayong pinapalagpas from Genesis to Revelation, nangunguha lang kung ano yung gusto natin. No. We are a full gospel church because we are taking everything at wala po tayong pinapalampas para lalo nating makilala ang Panginoon at ano po ang kanyang kalooban sa ating buhay. And these people, doon po nung nauna, ang sabi dito, daily, araw-araw po sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tanong, tayo po ba ay nagbabasa, nagninilay, nakikinig sa salita ng Diyos daily? If we want to grow as a community of believer and encounter God through His Word, we must have this habit of daily reading of His Word. Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Hindi po tayo lalago na nagbabasa lang po tayo pag wala na tayong trabaho. Tapos nang maglaba, mamalansa, mamalengke, TikTok. Di ba? Ngayon, na may nabasa nga ako, mabubuti pa yung TikTok. Mas maraming oras ang Kristiyano, pero ang Bible hindi binabasa. Di ba yung mga ganon? Mas maraming oras sa Facebook, pero yung Bible hindi napapansin, hindi nababasa. Encountering God through community requires the daily reading of God's Word. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Pero, dapat po nating maintindihan na it should not stop there. Hindi lamang nagtatapos po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Minsan kasi, namimili tayo ng salita ng Diyos kasi meron tayong pinaparinggan na tao. Hindi ganon. When you read the Word of God, make sure na si Lord, ikaw mismo ang kinakausap. Hindi ibang mga tao. You look on yourself like a mirror. Na sinasalamin mo yung sarili mo, akong kinakausap ng Panginoon. Ang tanong, after the Lord is speaking to you, what kind of adjustment did you do? Ang sabi po sa nalalaman ng Diyos, napakalaki pong blessing para sa tao, hindi lamang yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang higit sa lahat, yung sumusunod sa salita ng Panginoon. Sabi po sa John 8 verse 31, if you abide in my word, you are truly my disciple. Dito po mapapatunayan na hindi lamang po tayo nagbabasa, kundi pinangahawakan natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito po yung sign of being a disciple, a learner. Tawag po dyan ay learner. Kaya nga tayo po yung nagbabasa because we want to learn more from God. And this is the mark of being a true disciple. Sabi po sa John chapter 8 verse 31. And then ito rin po yung sinyalis na nagmamahal po talaga tayo ng totoo sa Panginoon. John chapter 14 verse 14 says, if you love me, keep my commands. So it does not stop na ikaw ay magbabasa sa salita ng Diyos. Sundin mo yung salita ng Diyos because this is the sign
ng tunay na pagmamahal natin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Yung pagbabasa ng salita ng Diyos, by the way, doon po sa Acts, hindi lang po nagre-refer sa mga adults. Hindi lamang po nagre-refer doon po sa mga youths, kahit po sa mga bata. Wala pong sinasabi dito kung age qualification sa pagbabasa ng salita ng Diyos. It refers to every Christian believers. Bata, matanda, senior citizen. Lahat ay kailangang magbasa ng salita ng atin pong Panginoon. And then there is another blessing. Paborito ni Brother Perlit. John chapter 15 verse 7. If you abide in me, and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done unto you. Isa pong bagay na kailangan po nating maintindihan na kung ang salita ng Diyos ay totoong nasa puso mo, everything na hinihingi mo sa Panginoon, as long na ito po'y kalooban ng Lord sa buhay mo, hindi po ipagkakait sa Panginoon. So if you want your prayers to be answered, read the Word of God and follow the Word of God. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Kaya nga dito po sa atin sa church, we value the Word of God more than any tradition. We value the Word of God more than any rituals. We value the Word of God more than anything. Sapagkat naniniwala po tayo na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? God's Word is the source of life, strength, encouragement, hope, knowledge and wisdom, and even long life. Alam niyo po, ang sikreto pala ng buhay ay yung pagsunod sa salita po ng Panginoon. So, the Word of God must be preached anumang oras, anumang panahon, sapagkat darating po ang panahon ng mga tao ay mamimili ng mga gusto po nilang pakinggan. At yun lamang po na mga feel nila na makakatulong po sa kanila. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you keep your head in all situations, endure hardships, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Kaya habang may panahon pa at hindi po tayo, wala pong nag-uusig sa atin, basahin po natin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nakatira sa China, kung ikaw ay nakatira sa North Korea, kung ikaw ay nakatira sa Muslim countries, pahirapan po doon ang pagdala ng Bible at pakikinig at pagbabasa sa salita ng Diyos. Alam niyo po, nung kami po ay nag-attend po ng isang seminar doon po sa Subic, that was 20 years ago, nakasama po namin yung mga Chinese, yung po mga nag-underground doon sa amin pong seminar. Alam mo, pag nakikinig sa salita ng Diyos, nakaganon lang sila, nakatungo lang sila. Grabe ang desire, ang kauhawan nila sa Word of God. And I was asking our pastor, bakit ganyan yung mga Chinese? Pag nakikinig sila sa salita ng Diyos, pag may nagsishare, it is because they value each and every words na sinishare po ng pastor. Dahil sa kanila, pahirapan. Pahirapan. Kailangan mag-underground sila para lang maka-worship sa Panginoon. Pero tayo minsan parang wala lang sa atin. Alam niyo kapatid, it's time na tayo po ay magbigay ng panahon to really hear, to really listen as the Word of God is being preached. Pwede ba palakpakan po natin ang Panginoon? Listen carefully as the Word of God is being preached.
Sapagkat there will come a time, hindi na po ganon yung sitwasyon. The second, na gusto ko pong tukuyin about a Christian encountering God through community, ay ito pong pangalawang elemento. A Christian community actively fellowships with fellow believers. Di ba? Nakasulat, actively fellowships. Yung mga tao nung una, medyo mahirap nga sa kanila mag-fellowship sapagkat hindi sa kanila ay lahat ay Israelita. Hindi lahat sila ay doon po nakatira. But yet, they were trying their best na makipag-fellowship sa fellow believers. At pumunta sa mga bahay-bahay para po sila ay makinig ng salita ng Diyos. Ang dahilan is that they loved Jesus. And secondly, they loved the brothers and sisters in the Lord. Sila po yung mga Kristiyano na bagamat nakaranas din ng ma-heart for a time. Pero sila po yung Kristiyanong natutong magpatawad at natutong nag-desire na sumunod sa Panginoon at lumago sa kanila pong pagkilala sa Panginoon. So, tapat po ang mga kapatid na ito, especially when attending fellowship. Minsan tayo po ay na-discourage mag-attend po ng mga fellowship. Which should not be done sapagkat yung pong fellowship pala ay nagiging blessing para po sa atin. Sabi po sa Psalm 1 verse 33, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like precious oil poured on the head, running down on the bird, running down on Aaron's beard, down to the collar of his robe. It is as if the dew of Hermon were falling on the Mount Zion, for there the Lord bestows His blessings, even His life forevermore." Pag nagkakaroon po ng fellowship ang mga anak ng Diyos, yung blessing pala ng Panginoon, doon pinupour out ng Lord. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ang ating Lord? At grabe po ang pag-emphasize ng Panginoon when it comes to fellowship. Sapagkat ang sabi niya, when 2 or 3 are gathered in my name, there He is in our midst. Unfortunately, marami po sa mga anak ng Diyos, hindi po, dumadaan lang po yung blessing na hindi po natatanggap. Yung pagpapala about fellowshipping with fellow believers, it is because dumidistansya po sila. Di ba? It is because tinatamad po sila mag-attend ng mga fellowship. Mga kapatid, the elements of a Christian community is that we have to be actively involved in fellowship with fellow believers. Alam mo, hindi ako believe doon sa mga Kristiyano na gusto lang doon sa bahay manunood po ng online na mga sermon. Hindi ako masyadong sold out doon sa idea na pwede naman ako makinig dito sa online. Sapagkat ang sinasabi po sa salita ng Diyos, they meet together. Pag sabing they meet together, face to face, doon talaga sila sa loob ng templo o sa loob ng bahay, fellowshipping with each other. At hindi nyo po napapansin na kadalasan pag nagkakaroon po tayo ng fellowship, especially in this Sunday celebration, it is where the presence of the Lord manifests in our midst. Diba? Nagsasalita talaga ang Lord.
Pinapalakas po tayo. At hindi lamang nagmamanifest ang Lord, kundi yung kanyang mga gifts ay ibinubuhos din ng ating Panginoon. Kaya nga, dito po sa fellowship, inaasahan ng Lord na gagamitin po natin yung atin pong mga talento. Saan yung magagamitin ito? Di ba sa fellowship, yung ating ministry, skills, abilities, potentials, talents, and gifts. Kaya magpagamit po tayo sa Panginoon. Hindi, itong mga taong ito who were part of the Christian community, ay hindi po yung taong basta nag-a-attend lang po sa church. Ito po yung mga taong involved sa ministry. Ito po yung mga taong nagdi-desire na lumago sa kanila pong pagkilala sa Panginoon. Kaya tayong mga anak ng Diyos, let's be involved in the ministry. Diba? Praise and worship, ang dami pong kailangan sa loob ng church. Praise and worship team, tambourine players, 2 na lang dito kanina. Praise dancers, choir. Maraming kailangan po sa choir. Ganon din po yung ating mga ushers and usherettes. Everyone has a room, di ba? Ang bawat isa ay may lugar para sila maglingkod po sa Panginoon. Sa amin, sa worship team, we always have fellowship every Friday para sa amin pong devotion and prayer huddle. At natutuwa po kami sapagkat habang ginagawa po namin ito, ay lalo naman na nadadagdagan po ang bilang. Pero naobserbahan ko naman, yung iba, ayaw talagang mag-attend sa fellowship o prayer. Sabi ko, Lord, ano bang problema? Hindi nila ma-encounter ang Panginoon through community fellowship. Kaya nga, kailangan talaga pong mag-participate po tayo. Doon naman sa sinasabi po kanina something about fellowshipping with fellow believers. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 19, when we have our fellowship, we should speak to another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, everything in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung atin pong ginagawa. May umaawit ng hymno, may umaawit naman ng mga modern songs, mga spiritual songs. It is because ito po yung pinag-uutos sa atin ng Panginoon to sing to one another. Sapagkat ito po ay nakakatulong para lalo po nating madama na ang Diyos ay nariyan lang para sa atin, kalagitnaan, and we are worshiping Him in spirit and in truth. Ano po ba yung mga kailangan po nating ayusin when it comes to fellowship? Ito yung sinasabi ko kay Lord. Pwede bang huwag ko na lang sabihin yun? Pero sabi niya, sabihin mo lahat. That is fellowshipping, especially during funeral service. Di ba na napapansin? Pag may namamatay tayo mga kapatid sa pananampalataya, bilang sa kamay ang pumupunta. Alam mo, we are brothers and sisters of the Lord. Paano mo maki-express yung iyong comfort? Paano mo maki-express yung pagmamahal mo? Paano mo ma-express yung concern mo sa kapatid mo? Kung ikaw mismo ay hindi dumadalo doon sa time na nagigrib po ang pamilya. Nalulungkot, nagdadalamhati. I am praying that this word will prick your heart today. Para maintindihan po ninyo, if you are there, makita mo ilan lang kayo.
Alam niyo po, there were times na ako po'y napipilitang magtugtog ng gitara. Hindi ko na naman ang rule ko doon. Kasi wala na ngang maghahawak ng gitara at wala nang magpapaawit. I'm sorry to say this, pero kailangan kong idiretsa na po kayo. If you really belong to the community of believers na may pagmamahal po sa atin pong mga kapatid because we are family. Amen po ba? Pwede bang sabihin, family? Kailangan andun po tayo. Nagpapalakas, nagko-comfort, nagki-care, nagmamahal. And we should be concerned to our brothers and sisters in the Lord. Minsan sa Thanksgiving celebration, biro mo, Thanksgiving Day, ano ba ang schedule natin, Sister Claudette? Umaga ang ating Thanksgiving Day. Part 2 ay gabi, Praise and Worship Marathon. Alam niyo po, ang atin pong Thanksgiving ay hindi po natatapos sa umaga. Meron pa tayong activity sa gabi. Hindi makukumpleto ang ating pasasalamat sa Panginoon if you will not be around during nighttime to express our praise and thanksgiving sa pamamagitan ng pag-join sa atin pong pagpupuri at pagsamba through our praises and worship. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin ang Panginoon? Lubos-lubusin po, mapasalamat yang rakita sa Ginoo. Lubos-lubusin na natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. Make use of the time kasi once a year lang po natin ginagawa ito. And this is part of our rule as a community of believer. We have fellowship. Nakakalungkot na mas marami pa yung taga-Alcantara minsan. Di ba? Nag-arkila pa sila ng jeep, 2 jeep. Doon sa unahan, alive na alive po sila during our praise and worship marathon. Pero bilang sa kamay yung mga taga-Udyongan. Pwede bang kalabitin natin ating katabi? Kapatid, inaasahan ko sa ating Thanksgiving Day, andito ka sa gabi para sa ating praise and worship marathon. Palakpakan po natin na atin pong buhay na Diyos. This is fellowship. Hindi pa tapos sa umaga, meron pa sa gabi sapagkat gusto nating pasayahin ang atin pong Panginoon. Amen po ba? Amen. Then there is another thing na gusto ko pong tukuyin. It's something about ano na ba tayo? Number 3. Ang sabi doon sa community of believers, they participate in the breaking of the bread. So alam niyo na po ang gustong sabihin noon. Ang gustong sabihin noon, andun po sila para sa pag-celebrate ng Holy Communion. At napaka-importante po ito. Gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo na ito pong communion ay napakahalaga po para sa Panginoon. At napakahalaga rin po para sa atin. Sapagkat during communion, the breaking of the bread is the way to remember Jesus, celebrate His sacrifice, and experience spiritual nourishment and unity with God and other believers. It's the symbolic act that commemorates the past, connects believers to Jesus in the presence, and provides hope
for the future. In other words, yung ginagawa po nating communion ay hindi lamang po tumutukoy sa nakaraan, sa ginawa ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo, kundi kumokonect po sa atin sa present. Sa fellow believers at nagbibigay din sa atin ng pag-asa sa mga susunod na mga panahon. Kaya nga sabi ng Lord, sa tuwing ginagawa ninyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. We are looking for the coming of Jesus. At hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, the instruction is, we have to do this. Unfortunately, meron po tayong mga time na hindi po natin nare-realize na merong blessing whenever we participate in Holy Communion. And what is that? Sa akin pong pagre-research, alam niyo po bang maraming gumagaling na mga may sakit na tumatanggap ng communion? If we truly believe kung ano po yung ginawa ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanya pong katawan na nahirapan, nagkasugat-sugat, nagkaluray-luray, tayo po'y gagaling po tayo. Ito po yung mga testimonies ng reported healings, ilan lang po ito. Kaya pala hindi pwedeng hindi gawin yung communion noong una sapagkat meron pong blessing na natatanggap yung mga tao. And what is that? Una-una po si Joshua, taga-United Kingdom. Sabi dito, Joshua suffered from warts on his feet for 26 years. After partaking in communion and praying, the warts disappeared. Pero mo, 26 years, hindi gumagaling. Nakipagkuan po siya. Nag-join po siya sa Holy Communion at nanalangin, Lord, yung kagalingan aking maranasan sa wart, gumaling. Sapagkat pinagaling po siya sa Panginoon. Si Daphne, taga-US, ang sabi dito, her father was in the ICU with internal bleeding. After she and her sister took communion and prayed, his bleeding stopped and his health improved significantly, leading to his discharge from the hospital. Grabe, ICU na yung tatay niya. May internal bleeding. Pero dahil may anak po siya na matindi ang pananampalataya sa Panginoon, na sabi niya, pag ako'y tatanggap ng communion, gagaling ang aking tatay. Gumaling nga ang tatay ni Daphne. Then meron ding tao na merong sakit na scoliosis. Sabi dito, a man with scoliosis who have experienced residual pain for years was healed after taking communion and praying with a sister-in-law. Kaya tama po yung ginagawa ni Pastor Andrew that after taking communion, we are praying for each other. O tayo po'y naniniwala, maraming himala ang pwede pong mangyari sa atin. It is because the Lord's presence is with us. Then, meron ding babae taga-Taiwan. Sabi dito, her unconscious father in the intensive care unit was miraculously healed after she gave him communion multiple times. His vital signs stabilized and he was able to breathe on his own. Then finally, sa akin lang pong example, marami pa po, hindi ko na nilagay. Man who was kicked in the leg. A man who was kicked in the leg during a professional fight believes the leg healed stronger than expected through communion. Marami pong bagay na pwede pong mangyari during Holy Communion. Kaya make it a point na tayo po'y makibahagi doon po sa community of believers whenever we have fellowship, whenever we have gathering, whenever we celebrate the Holy Communion. Sapagkat pwede kang gumaling anytime kung ikaw ay nananampalataya kay Lord at sa kanyang ginawa sa krus para sa iyo. Then we have another. The fourth element about
the Christian community. Pang-apat, a Christian community participates in communal prayer. Doon po sa Acts chapter 4, makikita po natin na, chapter 2 rather, bahagi na ng kanila pong fellowship, yung sila po'y manalangin sa isa't isa. At alam natin kung ano po yung pwedeng mangyari kung tayo po'y nananalangin. Actually, nalulungkot nga ako minsan kasi as we are spending our time through devotion and prayer sa prayer room, sabi ni Pastor ninyo, kung saan pa yung pinakamahalagang parte sa ministry ay doon pa na missing ang Kristiyano. Kahit ano pong trabaho po ninyo para kay Lord, kahit anong active ninyo sa ministry, pero kung wala pong backup na prayer, walang pagtatagumpay. Kaya nga ini-encourage ko yung choir, please join us in our fellowship of prayer because kung gusto mong may mangyaring himala ang Panginoon sa choir ninyo, you start praying with each other. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Manalangin po tayo. Yung iba nagsabi, senior na ako, hindi ko na kaya, Brad. Kaya mo pang manalangin, sis. Diba? Kaya mong manalangin. Sapagkat ito po yung bagay na pwedeng gawin ng bawat isa. Ang tayo po yung magpanalangan sa bawat isa. Para tayo po ay maging kagamit-gamit po sa atin pong Panginoon. So there are 4 things na atin pong nakita sa Christian community of believers. Ano po yung una? Una-una ay, nakalimutan na ba? A Christian community teaches the Word of God. Pangalawa, a Christian community actively fellowships with fellow believers. Pangatlo, a Christian community participates in the breaking of the bread. Pangapat, a Christian community participates in communal prayer. But these are spiritual side. Di ba? Spiritual side po ito. Alam niyo po ba yung community of believers also involves sacrificial side? Ano po bang nakikita po natin about sacrificial dito? Ang nakalagay po doon, kung babasahin po natin, yung ibang mga member po nila, nagbenta pa po ng mga ari-arian para yung mga pera na malilikom ay matulungan po yung mga mahihirap, yung mga nangangailangan. This is what Christian community is all about. Sharing the burden. Kailangan po nating gawin to. If we really want to be, really want to enjoy being part of the Christian community, matuto po tayong mag-share sa atin pong kapatid sa pananampalatay kung meron lang naman, kung kaya. Sapagkat mga kapatid po natin sila. In the family, nagsishare po ang magkakapatid and we are the family of God. Kaya nga brother and sister ang tawag sa atin. It is because we have this obligation to share with each other's burden. Sabi po sa Galatians chapter 6, share with each other's burden and fulfill the law of Christ. Hindi po tayo pwede magkanya-kanya. We have a part to do in the community of the believers. Kaya wag po kayo malulungkot. Minsan may pinapaikot na mga, ano ba yan?
ng mga offering plates, mga special offering because we have brothers and sisters in need. Sabi ni Pastor, mga kapatid, magkakaroon tayo ng fellowship ng pastor. Paikot. Bagbigay, 10 pesos, 20 pesos. Ay, ilan ba yung mga pastor? 200 plus. Isipin mo na lang, magbibigay ka ng 20. Wala pang spaghetti. Wala pang kanin. Hindi po naman sa sinasabing, kailangan, ipinipilit ko po na magano, pero mag-isip ka naman. If you are part of the family, anong mabibili mo doon? Kailangan po nating lawakan po ang atin pong pangunawa. Especially when it comes this sacrificial part of being a part of a Christian community or believers. We have a rule to do. We have a part to do sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Alam niyo pong nangyari dito? After this, na sila po ay yung community of believers, ginagawa nila ang lahat. Hindi lamang para po magkaroon ng kanila po mga gawain sa Panginoon, kundi maging sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi sa salita ng Diyos, the Lord added daily to those who are being saved. Kahit ang langit natuwa, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Natuwa ang kalangitan. Hindi naman talaga tayo ang nagsisave sa mga tao, nagsishare lang tayo, but it is the Lord ang nagbubukas ng kaisipan at puso para yung tao ay makumbikta at maligtas. It is the Lord who gives favor para ang tao po ay maligtas. And we have to do a lot of things para po maging blessing po tayo sa atin pong Christian community. Hindi po tayo yung mga Kristiyano na pag Pasko lang ay nagpe-fellowship sa Panginoon. Hindi po tayo mga Kristiyanong pag Thanksgiving lang day nagpo-fellowship sa Panginoon. Ang sabi po sa salita ng Diyos ay regular fellowship with fellow believers. You want to grow bilang isang anak ng Diyos? You want to make yourself visible in the Christian community of believers? You want to experience God's favor and blessing bilang anak ng Diyos? Pagnilayan po nating mabuti ito pong mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya nga 3 yun eh. One is spiritual side, aspect. Yung pong ginagawa nila yung 4 na bagay. The secondly is the sacrificial giving. And number 3 is that yung elemento na pag-multiply. Huli na po yung pag-multiply eh. Nauna yung 2. Kaya sabi ng verse, and the Lord added daily to those that are being saved. After na ginawa po nila yon, ang tanong, do we have the favor with other people? Do we have the favor from God? Ang hirap po, especially doon about sacrificial giving, mabigat po ito, especially pag isang tao lang po ang nagdadala. Kahit sa loob ng pamilya, kung isang tao lang po ang nagdadala ng lahat ng mga gastusin, wala kang masisave for emergency. Pero kung ang lahat ay nag-pour out, lahat ay nagsishare, nagiging madali ang lahat ng bagay. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? So, ito po yung mga elemento na pwede po nating ma-enjoy ang atin pong pagkakaroon ng Christian community of believers. What a blessing para sa isa pong tao kung ang bawat isa ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa
sa kanila pong layunin, especially na maglingkod po sa Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi naman po bago yung aking sinare sa inyo. Pero, ang gamot sa nakakalimot ay paalala. We have to experience a genuine Christian involvement in the community and encounter God as we serve the community of the believers. Muli, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon.